Ayan, isang magandang gabi mga kapatid, no? So, mayroon tayong nire-record po, no? Na video tungkol po ito sa pamangkin po, no? Ni Senator Jinggoy sa mga yung nangyari dyan sa Boracay, no? So, kumuha tayo ng video, nag-reaction tayo at credit po ito kay Kuya Archie Hilario, no? Pobreng vlogger. At kung nakikinig ka man, Sir Kuya Archie Hilario, credit po ito sa iyo. CTTO po, no? So yan. So ni-record po natin yung ano niya, yung vlog niya dito sa tungkol ito sa pamangkin po, no, ni Senator Jinggoy. Ayan, so record lang tayo at panoorin natin mga kapatid. Ayan. Nawala yung sounds. Anong nangyari? Sandali lang. Suspects, tatlo naman po sila sa kabilang party. Then, actually, we're basing our investigation po sa CCTV footages na nag-gather natin during the conduct of investigation. Balik natin mga Then, kapatid. Lumabas po yung ating mga victim. Paglabas. Colonel Mark Joseph Rabiloser. Yes. Good morning. Ito yung Media Aklan at ang buong lalawigan alam na po nang nangyari. But gusto po namin malaman kung ano po talaga sir ang nangyari kahapon po dito sa Boracay. Yes sir po, no? Bali, May 24 sometime around I think 2 in the morning. May incident po sa atin na ni-report na merong dalawang parties, dalawang tao, 2 individuals ang mga victim nga po. Then yung suspects, tatlo naman po sila sa kabilang party. Then, actually we're basing our investigation po sa CCTV footages na nag-gather natin during the conduct of investigation. Then, lumabas po yung ating mga victim. Paglabas po at I think maybe 50 to 100 meters na lakad nila, walk from the said bar, sinundan po sila ng ating mga suspects. And from there po, doon na po nangyari ang mauling incident. And during the mauling incident, may 2 witnesses po tayo na nagbigay ng statement. And accordingly, pagkita nga po sa insidente, sumigaw sila ng pulis. And fortunately po, ang pulis natin, 24 hours naman pong naka-visibility, lalo na sa ating beachfront, immediately responded po thereat. And upon nga po na pagresponde, dahil body-body po sila, yung isa, inassist po agad yung victim. Then yung isa po, hinabol po yung ating mga suspects. Then upon po the conduct of hot pursuit, dahil nakatakbo po, and they're local po ng ating mga Boracay, na katakas po. But during the hot pursuit operation, na-identify po natin yung mga suspects and sinurrender na rin naman po sila ng kanilang mga family. Sir, ano po yung pinagmulan? Binugbog daw po? Paki-describe po. Yes po, no? According to the witnesses, talagang from the na naglalakad po yung ating mga victims, sinundan po ng ating mga suspects. Then inakbayan sa likod, then doon na po nagsimula na sinapak. Doon po yung mauling incident nga po. Wala talagang commotion nangyari before yung mauling. Yes po, based on the CCTV footages po, no, na nag-gather natin, nagkaroon lang sila nagkasalubong one time po. Opo, nagkasalubong. Tinginan lang kasi. Tinginan po, yes po. Yung mga biktima, saan po sila galing bago sila binugbog? From the said bar nga po, yung bar po na pinagmulan nila. Doon po wala silang discussion na nakaaway? Wala po, dahil nag-review po tayo ng CCTV footages na ipag-cooperate naman po yung bar. And nakita lang po talaga yung interaction nila is yung nagkasalubong lang po talaga. Hindi galing ng bar ding tatlo namang suspect. Galing din po, same bar po yun. Doon po sila medyo nagkasalubungan sa same bar po, same bar. Sa loob, then nung lumabas na mga victim, sunundan naman ang mga suspect. So, ang pinaka-latest ngayon sir, sa investigation ng ating Boracay PNP, sino ba talaga ang umuna? Sabi ko nga po sir, no, based on may press statement po kasi ang victim at suspect which is conflicting against po sa kanilang mga kanilang pong mga sides. So we base our investigation po kung ano po nakita namin sa CCTV footages
So makikita po doon na sinundan talaga ng mga suspects. Yun. Then may witnesses din po na nag-appear before ng inquest proceedings stating that na talagang sinundan po nung tatlo. Tapos doon po sinaktan yung ating mga victims. Tatlo versus tatlo, ibig sabihin, nagtalo pa rin itong tatlo. Hindi po, bali 3 suspects and 2 Dalawang victims po. biktima lang Yes po. magpinsan ata ito. Yes po, yes. Sir, sa tatlong suspects, sir, ano kasong isasangka natin? Actually po, inquested na po kaninang umaga. Nagkaroon po ng inquest proceedings for the case of physical injuries. Detained na po dito sa ating police station, yung tatlong suspects po. Sa dalawa, sir, dalawa din sila yung nabugbog. Yung dalawa po, yes po, pares po silang merong medical legal report na indicated therein po na mayroong mga injuries na tinampo po. Saan po mga tama nila, sir? Or may na-confine po ba sa kanila? Sa mga At present po, I believe naka-admit pa rin po sila sa hospital. And I cannot explain po. Hindi po, nasa Manila na po yung dalawang victims. And based po sa report, in which I cannot explain further, but initially, makikita po talaga na nagkaroon ng tama po yung mga victims based sa physical appearance. Gaano ba tumagal po ba yung pambubugbog? Hindi agad naawat po? According po sa victim mismo, sabi niya po na kung hindi dumating agad ang pulis, baka mas lumala pa yung pangbubugbog. Dahil yung witnesses po na nakuha na nag-appear po dito, sila po yung sumigaw ng police. And immediately nga po, nag-responde yung police. And actually, they're very thankful sa immediate response po ng ating mga police Sa officers. pangbubugbog, sir, wala bang gamit silang matigas na pagay o bato o man? Wala naman po. According po sa victim, wala din po. And it corroborate with the statement po ng ating mga witnesses. Wala pong ibang mga gamit or matatalim or any hard objects po. So itong mga suspect ay nakainom ho dahil galing sila sa bar? Yes po, yes po. Ano, sir, yung background ng mga suspect dito sa barangay? Yes po, local po sila, no prior records, pero and they're of local age. And yun po, no, na I cannot provide any information pa. Basta sa based on record naman, wala man silang record, pero yun nga po, nakainom sila. How about these 2 victims, sir? Kailan pa sila dito sa Boracay? Hindi ko po na-interview pagdating sa stay. Pero yun nga po, they're just a guest po and from Manila po sila. So napag-alaman po, no, sir, na ito ay isa sa mga nabugbog, biktima ng pambubugbog ay anak ni Senator Jinggoy Estrada. Nakipag-usap po ba sa inyo dito si Senator tungkol sa nangyari sa anak niya? Wala po, no. Actually, we're just rin po dito na focusing not on any other personalities, but we treat this as the same, may victim and suspect po. Kaya we don't have any pressure naman po coming from any political individual. Correct. Oo. Balita namin, sir, may conference daw nitong nakalipas na araw with Senator Jinggoy. Napunta siya dito. Hindi naman po. Actually, nagmo-monitor po siya. He's monitoring, which is usual naman po na ginagawa ng any private individual and any person naman po na magulang. Pero pagdating naman po sa mga documents na provide naman po namin and tinanggap po naman during the inquest proceedings. Ulitin ko lang, sir. Dumating talaga si Senator Jinggoy? Wala, sir, no, hindi po. No. Okay. Yung wife lang? Opo, dito yung kasama niya dyan, opo. Nakausap niyo yung wife? Nandito po yung parents, opo. Sir, balikan po natin. Ano po yung kaso na ipapile? Physical injuries po yung tinanggap during the inquest proceedings. And although wala pa po kami talaga official document kung ano po talaga yung iaakit sa korte po na from the prosecutor's office. In short, sir, knowing na hindi naman ito magkakilala yung 2 sides, napagtripan lang talaga ito, yung mga victims? Actually, that is a conclusive statement. However, talaga pong based on the investigation conducted and the evidence, particularly the CCTV footages gathered by the police investigators in the station, wala pong relationship, hindi sila magkakilala. Then, ang isa lang po talagang nagko-connect is that time na nagkasalubong sila, na makikita doon, medyo nagkatinginan. So, maybe we can say nga po na baka napagtripan.